maglakad at malaya kang umimbay ng iyong kamay. Sabi nga ni kapatid na Eli, pero not to the extent that you will be hitting someone else's face sa pag-imbay mo ng iyong kamay. At kung paanong tayo ibinigyan ng kapangyarihan, ang sabi ni Pablo, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan. May ibinibigay palang kapangyarihan ng Diyos, espiritu ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Kaya mayroon talagang ibinibigay ang Diyos na kapangyarihan sa tao. Ang sabi sa Ecclesiastes, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon. May kapangyarihan kang kumain, pero ginagamit mo ba ng tama yung kapangyarihan mong kumain? Ang sabi kasi sa aklat ng Henesis, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. May kalayaan na kumain yung lalaki. Ang kasunod na sinabi, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Meron lang na hindi niya pwedeng kainin. Pero may kalayaan siyang makakain sa lahat ng mga punong kahoy doon, maliban doon sa ipinagbabawal. Para makain niya na may kalayaan yon, may kapangyarihan siya na kumain. Kasi kahit na malaya kang kumain, kung wala ka namang kapangyarihang kumain, para lang yung sinasabi ng kapatid na Eli, na meron kang ang pabrika ng sapatos, putol naman ang paa mo. Paano mo may enjoy yung sapatos na mayroon ka? Binigyan ka ng kalayaang makakain. Kung wala ka namang kapangyarihang kumain, paano yun? So, it goes with your freedom na makakain. May kapangyarihan kang kumain, pero binigyan ka lang ng babala na huwag mong kakainin yung hindi niya ipinakakain sa iyo. May kapangyarihang bigay sa iyo, pero huwag mong gamitin ng hindi tama. Dapat gamitin mo within the bounds ng ipinahihintulot ng Diyos. May kalayaan ka, at yung kalayaan mo na yon, ibinigay sa iyo ng Diyos with restrictions. Huwag nating gamitin ang kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman. Kasi merong kalayaan, pero merong nararapat. Sabi nga ni Pablo sa mga taga-Korinto, at ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat. Dito ay merong ina-advise para ikaw din ang makinabang. May kalayaan ka, pero may ina-advise sa iyo, hindi para alisin yung kalayaan mo, kundi para sa sarili mo ring kapakinabangan. Dahil hindi niya naman inaalis yung kalayaan mo. Kaya lang, may mga bagay na nararapat at para pakinabangan mo yung paggamit mo ng iyong kalayaan. Ano ang dapat nating mapansin? Mayroon kasi yung kalayaan ay ginagamit sa masama. Kaya nga ang sabi ni Pedro, na gaya ng kayo'y mga laya, at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan. Mayroon pala gumagamit ng kalayaan na balabal ng kasamaan. Yung mga hindi ginagamit ang kanilang kalayaan na gaya ng mga alipin ng Diyos, nagagamit nila yung kalayaan nila sa masama. Hindi doon sa bagay na nararapat na paggamitan nila. Ganon din naman, ang basic, meron tayong kalayaang pumili. Kaya lang, mayroong admonition ng Diyos. May rekomendasyon sa atin. Ito ay para sa ating kapakinabangan, sa ikabubuti natin. Ano yung basic principle na iyon? Ang sabi sa Deuteronomio, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Dalawa ito at may kalayaan kang pumili, buhay at kamatayan. Pero huwag mong piliin yung kamatayan. Ang sabi, piliin mo ang buhay. Kaya nga tayong magkakapatid, pinili natin na tayo ay nasa MCGI. Pero kung mayroon man na hindi mo naman pinili na kasama ka namin sa MCGI, ikaw na ang magdadala nun. Pero tayo na pumili sa MCGI, dapat sa ating kalooban, buo ang ating loob dito sa pinili natin. Dapat maliwanag sa atin na ang ating mga ngaral na dapat pakinggan ay si kapatid na Daniel. Dapat maliwanag din sa atin na mayroong iba ang ginagawa ay nagnanakaw ng link at nagnanakaw ng video natin para mayroon silang pag-usapan. Pagkatapos nating mag-discuss, magdi-discuss din sila.
Kasi wala naman silang pag-uusapan kung hindi sila makikinig sa atin. Ikaw ngayon na pumili na ng paglilingkod sa Diyos, makikinig ka pa ba sa kanila? Ang aral ng Biblia sa atin, magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang. Bakit naman makikinig ka sa mga nagnanakaw na yan ng link at ng mga video natin? Kung mas makikinig ka at maniniwala ka sa kanila, you will be the one to face the consequence of your choice. Ikaw ang mananagutan noon. Pero may rekomendasyon ng Diyos. Piliin mo ang buhay. Huwag mong piliin ang kamatayan. At kung nakapili ka na, huwag ka nang magsalawahan. Makinig ka sa dapat mong pakinggan at huwag mong pakinggan yung hindi mo dapat pakinggan para hindi ka lalapit at ang itatanong mo, bakit po sabi nila ganun? Bakit po ang comment nila ay ganito? Ganito raw. Ganun daw. Dapat mong maintindihan, pagkalaban ng katotohanan, walang sasabihing matino yun para sa atin dahil kalaban nga. Kahit anong kabutihan ang sama-sama nating ginagawa, masama pa rin ang sasabihin ng mga taong yan na masasama na kaaway ng katotohanan. Kaya nga ang sabi ng Biblia, binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Kung hindi naman sumasampalataya, makikita ba nila yung kaliwanagan ng Ebanghelyo? Hindi nila makikita yon. Lahat ng sasabihin mo, madilim yun para sa kanila. Mali yun para sa kanila. Kung ikaw naman ay makikinig sa kanila, ikaw na ang mananagot noon. Kung hindi ka sumasampalataya, kahit na nandito ka pa, huwag kang mag-aabuloy. Kaya nga ang announcement, Hindi po tayo tumatanggap ng abuloy sa mga hindi natin kapananampalataya. kahit bautisado ka na, kung hindi ka kapananampalataya, huwag kang mag-aabuloy. Kung nagpilit kang mag-abuloy, hindi namin problema yon. Problema mo yon dahil hindi ka naman namin nakikita. Hindi namin alam kung nagbigay ka o hindi. Kasi kung nagpapanggap lang na mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan, hindi yung tunay na kapatid na pumasok ng lihim, ipinasok ng lihim. Pero salamat sa Diyos, dahil sa ating mga panauhin na mayroong pusong makiisa para makinig sa atin, hindi man natin sila kapananampalataya pa. With the hope na one of these days, dahil sa pakikinig nila, ang sabi sa aklat ng Roma, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. May awa ang Diyos, dahil ang Diyos naman ang tumatawag, ang Diyos ang nakakakita ng puso. Kung ang sino man ay nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo. Pag nakilala mo ngayon ang turo, matatawag ka ngayon para ikaw ay sumampalataya at makasama ng kanyang anak, upang ang paggawa bilang sangkap ng katawan ay mula sa ulo na siyang ating Panginoong Hesukristo, para ito ay maging sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. At kaya natin pinag-uusapan ito kasi may pumipili talaga ng hindi ayon doon sa kung ano yung dapat at gusto ng Diyos. Ang sabi sa Josue 24:14, ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan, at inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog at sa Ehipto, at inyong paglingkuran ang Panginoon. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. May advice kung sino ang pipiliin mong paglingkuran. Pero kung inaakala ninyo na masama ang maglingkod sa Panginoon, bahala kayo. Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Pagpili ito ng paglilingkuran at ganon din yung pagpili ng pakikinggan. Kaya kung inaakala ninyo na masama ang sumama sa MCGI, piliin ninyo kung kanino kayo sasama, kung saan kayo sasama. Pero sabi nga, ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Alam namin kung saan kami, pero meron akala nila masama ang maglingkod sa Panginoon. Hindi kasi nila magawa kung ano yung gusto nilang gawin. Kaya ang sinasabi, marami diyang restriction.
Marami diyang bawal. Ganito, ganon. Pag umanib ka dyan, magmumukhang losyang ka. Sino naman may sabi sa'yo? Hindi totoo yan. Sinabihan ka lang na gumayak ng mainhing damit. Pag gumayak ka ba ng mainhing damit, losyang ka na. Maraming hindi mainhin ang damit, pero losyang eh. Akala nila kaganda-ganda ng itsura nila. Nagsuot ng hindi mainhing damit. Inilabas yung lahat na nilalabas nila. Pero makikita mo na malakas lang talaga ang loob. Ang sinasabi natin, gumayak ng mainhing damit. May katimtiman at hinahon. Kung halimbawa ang sasabihin mo, malolosyang ako. Teka muna, gagayak ka lang ng mainhing damit na may katimtiman at hinahon. Malolosyang ka na? Hindi totoo yan. Basta dapat ang isipin natin, mainhing damit, may katimtiman at hinahon. Dahil kahit na pambabae pa ang suot mo, tanungin mo kaagad, mainhin ba? May nag-aakala kasi na masama ang maglingkod. Mayroon nga, hindi man inaakala, nagbibintang pa. Kulto yan! Ganon ang ibibintang. Alam naman natin na hindi yun totoo. At yung nagsasabi ng kulto, kulto, tingnan mo kung ano ang ginagawa. Ang ibig lang pong sabihin, yung pamimili ng paglilingkuran, dapat alam natin kung paano. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, yun ang Diyos na dapat nating paglingkuran. Ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi na nakakapatay sa kaluluwa. Kundi bagkus ang katakutan ninyo ay yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Kaya po, kailangan marunong tayong mamili. Ang sabi doon sa Ecclesiastes, anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Nakita po natin na binibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan at meron tayong kalayaan. May kalayaan kang pumili, mabuti o masama, buhay o kamatayan. Meron lang advice o admonition, piliin mo yung buhay. May kapangyarihan kang kumain, pero dapat alamin mo kung ano ang kakainin mo at ano ang hindi. Meron tayong kapangyarihang gumawa. Kaya nga ang sabi, anumang masumpong ang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Ano ba ang dapat mong gawin? Sa aklat ng kawikaan, huwag mong ikain ang mabuti sa kinaukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. May mabuting dapat pag-ukulan ka ng paggawa mo at ng kapangyarihang meron ka para gumawa. May mabuting dapat na piliin ka na dapat mong paggamitan ng kalayaan mo na mamili. Mayroong Diyos na dapat mong piliing paglingkuran at paggamitan ng kalayaan mong pumili ng paglilingkuran. Dahil mayroon na hindi naman talaga Diyos na hindi mo dapat piliing paglingkuran. Kaya natin ito pinag-aaralan. Natutunan na natin na mayroon tayong tinitingnan sa ating Panginoong Hesukristo na mga halimbawang iniwan niya na dapat nating sundan. Sabi ni Pedro, sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo ay magsisunod sa mga hakbang niya. Ang halimbawang tinitingnan natin sa ating Panginoong Hesukristo, yung mga hakbang na kanyang ginawa, masundan natin. At ang isang bagay na dapat nating sundan sa ating Panginoong Hesukristo na halimbawang kanyang ginawa ay yung kanyang pagpapakumbaba. Pero sabi ni Kuya, ano yon na masasabi nating iyon ang pagpapakumbaba na ipinakita ng Panginoong Hesukristo? Ang isang bagay na ipinakita ni Kuya, yung kapangyarihan na mayroon tayo. Pero how are we going to compare yung kapangyarihan na mayroon ang tao sa kapangyarihan na mayroon ang ating Panginoong Hesukristo? That's incomparable. Hindi mo pwedeng ikumpara man lang. Napakamakapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo para ikumpara sa kapangyarihan na mayroon tayo. Yung kaisipan ng Diyos, sabi nga niya, kung paano ang mga langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Ang Panginoong Hesukristo, ang reality, siya ay nagpakababa. Ang sabi sa mga taga-Filipos, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos.
kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Nagpakababa siya sa kanyang sarili. Paano? Na nagmasunurin. Nagpakababa ang ating Panginoong Hesukristo, nagmasunurin. Huwag nating kalilimutan, may kapangyarihan si Kristo. Kung paanong tayo ay may kapangyarihan ding ibinigay sa atin. Pero higit ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo na hindi man kasing laki man lang ng atom yung kapangyarihan na mayroon tayo. Kaya si Pedro maraming nasabi tungkol sa halimbawang iniwan ng Panginoong Hesukristo. Kasi maraming nakitang halimbawa si Pedro. Anong isang halimbawang nakita ni Pedro ng pagpapakababa na dapat tingnan natin sa ating Panginoong Hesukristo? Ang isang dapat na nasa kaisipan natin, nagpakababa ang ating Panginoong Hesukristo, nagmasunurin. Yun ay kaya dapat pala, para masabing ikaw ay nagpapakababa, magmasunurin ka. Hindi pwedeng sabihin ikaw ay mapagpakumbaba kung suwail ka. Pagka hindi ka masunurin, mapagmataas ka. Bakit ka mapagmataas pag hindi ka nagiging masunurin? Kasi ang utos na dapat mong sundin, utos ng Diyos. Paano mong sasabihin na ikaw ay nagpapakumbaba kung ayaw mong sumunod? Mapagmataas ka kapag ganon. Ang sabi sa aklat ni Jeremias, inyo bagang kinalimutan ang kasamaan ng inyong mga magulang at ang kasamaan ng mga hari sa Huda at ang kasamaan ng kanilang mga asawa at ang inyong sariling kasamaan at ang kasamaan ng inyong mga asawa na kanilang ginawa sa lupain ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Sila'y hindi nagpakababa hanggang sa araw na ito o nangatakot man sila o nagsilakad man sila ng ayon sa aking kautusan. Hindi pagpapakababa yung ayaw kang sumunod sa utos. Kaya nga ang Panginoong Hesukristo nagpakababa, nagmasunurin. Kaya ang isang nakapaloob sa pagpapakababa, yung pagiging masunurin sa Diyos. Kung sumail ka sa kautusan ng Diyos, kahit pa ikaw ay opo ka ng opo. Pag sumagot ka, laging, opo, ay, opo, opo. Pero hindi mo naman sinusunod ang utos ng Diyos, ang sabi, sila'y hindi nagpakababa hanggang sa araw na ito o nagsilakad man sila ng ayon sa aking kautusan. At ang sabi sa aklat ng Kronika, at siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon niyang Diyos. Siya'y hindi nagpakababa sa harap ni Jeremias na propeta na nagsasalita ng galing sa bibig ng Panginoon. Pag hindi mo pinakikinggan yung salita na galing sa bibig ng Panginoon, paano mo masasabing nagpapakababa ka? Ang nagagawa mo masama sa paningin ng Panginoon. Kaya nga ang sabi sa sulat ni Santiago, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop nga kayo sa Diyos. Dapat pagka ikaw ay nagpapakumbaba, nagpapasakop ka sa Diyos. Kung nagpapasakop ka sa Diyos, sumusunod ka sa kanyang utos. Kaya nga ang sabi sa talatang 10, magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon. Yung pagpapasakop sa Diyos, pagpapakababa yun sa paningin ng Panginoon. Kapag ka ayaw mong sundin ang utos ng Diyos, hindi ka nagpapasakop sa Diyos. Pag ayaw mong sumunod sa utos ng Diyos, hindi ka nagpapakumbaba. Para mo nang sinabi na hindi mo pinipili yung maglingkod sa Panginoon. Inaakala mong masama ang maglingkod sa Panginoon. Dahil kung marunong tayong magpakumbaba, dapat alam natin ang sentido ng pagpapakumbaba. Ang mapagpakumbaba ay matalimahin at masunurin sa utos ng Diyos. Paano yun inihahalimbawa ng Panginoong Hesukristo na dapat makita natin? Ang sabi sa aklat ni Mateo, sinabi sa kanya ni Jesus, gawin mo ang dahil ng pagparito mo. Nang magkagayon ay nagsilapit sila at kanilang sinunggaban si Jesus at siya'y kanilang dinakip. Ano po ang nangyari? At narito, ang isa sa mga kasama ni Jesus ay iniunat ang kanyang kamay at binunot ang kanyang taba. At sinugatan ng alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang tainga. Ang ipinapansin dito ni Kuya, bakit binunot ni Pedro yung tabak niya? Ang dahilan, wala kasing ginagawa si Kristo. Pinabayaan niyang hinuhuli siya. Kasi kung may ginawa si Kristo, kakailanganin pa ba ni Pedro na bumunot ng tabak?
bakit siya dumating sa puntong bumunot ng tabak at tinagpas ang tainga nung isa sa mga alipin ng dakilang saserdote. Kasi wala siyang nakitang reaksyon kay Kristo. Kung nag-react si Kristo, hindi na magagawa ni Pedro na bumunot pa ng tabak. Kaya nga ang sabi ni Kristo kay Pedro, isauli mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng nangagtatanga ng tabak ay sa tabak mga mamatay. O inaakala mo baga na hindi ako makapamamanhik sa aking Ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 tong ng mga anghel? Sa kapangyarihan na mayroon siya, kailangan pa ba niyang magpadala ng mga anghel? Kung gagamitin niya yung kapangyarihan niya, mahuhuli ba siya? Ano naman kaya ang magagawa ng mga huhuli sa kanya? Hindi man kailangan ng Panginoong Hesukristo na gumamit ng kung anong bagay, gaya ng pagbunot ni Pedro ng tabak para huwag siyang mahuli. Dahil kung yun ng hangin, pinatitigil ng Panginoong Hesus. Yung huhuli pa sa kanya ang hindi niya mapigil. Pero ano ang sabi niya? O inaakala mo baga na hindi ako makapamamanhik sa aking Ama? At padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 tong ng mga anghel? Ang kasunod na sinabi niya, kung gayoy, kung ganon ang gagawin ko, paano bagang mga tutupad ang mga kasulatan na ganyan ang nauukol na mangyari? Kahit may kakayahan siya, kahit may kapangyarihan siya para maganap kung ano yung nauukol na mangyari na kalooban ng Ama, hindi niya ginamit kung ano ang mayroon siya. Ngayon, paano natin susundan yung halimbawa na mayroon siya? Kasi siya ay halimbawa ng pagpapakumbaba. Kung minsan, tayong mga tao, pagka nagigipit na, pati kapangyarihan ng iba ay ginagamit. Kaya minsan ang sinasabi, aba, kaibigan ko si ganon, kaibigan ko si ganito. At minsan, dahil may kapangyarihan tayo na nasa ating, pagka para bang ikaw ay masyado nang dinidegrade, nilalait ka at ang sasabihin sa iyo, ikaw, bubo ka! Ikaw, wala kang alam! Ikaw, ganito ka! Kayo, mga ganyan kayo! Pero tingnan mo naman yung nagsasalita. Kaya pala nasabi ni Kuya na mas madaling magpakumbaba pag pinupuri ka. Kung titingnan natin yung essence ng pagpapakumbaba na halimbawang ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo, bagaman may kapangyarihan siya para hindi mangyari yung panghuhuli sa kanya, pero dahil iyon ang dapat na mangyari para matubos ang sangkatauhan, nagpaubaya siya at nagpakababa. Nagmasunurin siya hanggang sa kamatayan sa krus. Kung susundan natin ang halimbawa na yon, kahit na mayroon tayong kapangyarihan, kung ang paggamit ng kapangyarihan o karapatan na mayroon tayo ay makakahadlang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, magpakumbaba tayo sa harap ng Panginoon. I-set aside mo yung kaya mong gawin, yung nasa kapangyarihan mo para masunod ang kalooban ng Diyos. At sintido yun ng pagpapakumbaba, na nagpakababa sa kanyang sarili ang ating Panginoong Hesukristo. Nagmasunurin siya. Yung pwede niyang gawin, hindi niya ginawa. At natutunan din iyon ng apostol na si Pablo. At ang sabi niya, kung hinasikan namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman? Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami? Gayon ba'y hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Matuwid niya yon, pero kahit matuwid niya at pwede niyang gamitin, kung makakahadlang naman sa Ebanghelyo ni Kristo, isa sa isang tabi na niya yung matuwid niya, hindi niya nagagamitin. Ganon din ang ipinakita kasing halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Bagaman may kapangyarihan siya, hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan. Kaya kung gusto nating kunin ang sentido ng pagpapakumbaba na naging halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, kahit sa palagay natin, may karapatan tayo, may matuwid tayo na pwede mong gamitin, pero higit nating pahalagahan yung masunod natin kung ano ang kalooban ng Diyos na dapat nating sundin. Napakagandang puntong maintindihan natin ang halimbawa ng Panginoong Hesukristo ng pagpapakababa. Hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan dahil gusto niyang masunod ang kalooban ng Ama para matupad yung nakasulat sa kasulatan na ganoon ang nakaukol na mangyari. At huwag nating kalilimutan, mga kapatid,
Pag ang pag-uusap naman ay ang mabuti, huwag mong ikakait ang mabuti pag nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Kaya po, ang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos, gamitin natin para magawa yung kanyang kalooban. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. At sa ating sama